Eto mga ka-review, Diyos ko po, grabe, China umandar na naman, President Marcos nataranta sa naging banta ng China sa Pilipinas. Naku, ano po kaya itong banta na ito, no? So yan mga ka-review, yan po yung ating bibigyan ng reaksyon, komento or kritisismo kung meron man po, no? At ang video ito ay mula po kaya Balitaan ng Bayan TV. Yan, nasa description po ang whole video link ng balitang ito. Yan, subscribe nyo na po si Balitaan ng Bayan TV. At kung gusto mo rin po mga ka-review ng mga ganitong reaction video, pa-subscribe na rin po. Maraming salamat po. At eto na nga, Pilipinas delikado. China umandar na naman, matigas ang ulo. China may banta, may matinding banta sa Pilipinas. Yan, ano kaya ito? Ito na mga ka-review, sama-sama sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito mula po kay Balitaan ng Bayan TV. Ito na po. Kanina nakikinig ako ng balita. Tapos for some reason napalpad do sa aking sa aking feed sa Facebook. Ano nangyari? Panoorin natin sabay-sabay. Kasi tungkol ito dun sa sa pagkakatanggal ni presidente ng mga barriers sa Baho de Masinloc. Baho de Masinloc. Parang yata tama, Baho de Masinloc. Ayun, tapos di ba eventually bigla siya nag-comment siya bigla out of the blue. Usually naman si presidente hindi naman siya hindi siya nagko-comment sa mga ganyan. But this time, he really did made a comment tungkol dito. At ito po yung balita na yun. Sign natin muna. Ito sinabi ni presidente. Marcos vows Philippines will defend its border at ipagtatanggol daw natin ang ating mga karagatan at ang ating teritoryo. Ang sabi, the Philippines is not looking for a fight with China, pero, that of what? It will defend its borders against aggression, sinabi ni Presidente last Friday, no? The President made a statement after the Philippine Coast Guard carried out his orders. So take note, si Presidente po ang nagpatanggal nung barrier na inilagay ng Chinese Coast Guard dyan sa Baho de Masinloc. Okay? Siya po nagpatanggal niyan. To take down the 300-meter long floating barrier the Chinese put up on the approach to the Baho de Masinloc in a disputed part of the South China Sea. So interviewed by reporters, sinabi po ni Presidente, nung siya ay nasa Surigao, ito yung namimigay siya ng bigas sa Surigao. Ang sinabi niya, hindi naman maaari na lalagyan ng barrier na ganun. At maliwanag naman na nasa loob ng Pilipinas yan. Nasa loob naman talaga ng Pilipinas yung Baho de Masinloc. At yan po ay nasa ating exclusive economic zone. Kaya mga konsyero, dahil ganun po ang sistema, at dahil signatory po tayo sa UNCLOS, tulad ng China, ay dapat nire-respeto po natin ang international law na hindi nire-respeto ng Chinese Communist Party. So tayo po ay nasa tama dito, ha? Kung kakalimutan nyo, huwag po maniniwala sa sinasabi ng mga tao dyan sa paligid na pro-China, ha? Tayo po ang nasa tama dito. So ang sabi, hindi tayo naghahanap ng gulo, basta't gagawin natin, patuloy nating ipagtanggol ang Pilipinas, ang maritime territory ng Pilipinas, ang karapatan ng mga fisherman, natin na mangisda doon sa mga areas kung saan sila nangingisda daang-daang taon na. See? Daang-daang taon na palang nabilang. So that's true. That is, totoo to sinabi ng Presidente no, na si Baho de Masinloc is a historical fishing ground. Tao talaga mga mangingisda natin dyan. Dati na. So, sabi pa ni Presidente, again, many of these are operational issues and that I really cannot talk about, but in terms of taking down the barrier, I don't see what else we can do. So, yan po yung ginawa ni Presidente. Tama. Biglang nagkaroon ng press con kanina. Eto ngayon yung nangyari. Panoorin natin itong video na to. Ipinaliwanag ni Professor Renato de Castro, isang political analyst at isang international studies expert, ang mga implikasyon ng ginawang desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang ipaputol ang angkla ng harang na inilagay ng Chinese Coast Guard sa Baho de Masinloc o Scarborough Shoal. So ito na mga ka-review yung magiging magiging resulta ng pagkakatanggal doon. Sige nga, Professor, ano kayang mangyayari? Upang pigilan ang mga Pilipinong mangingisda na pumasok sa loob ng bahura. No, unang-una ho, pinapakita ho dito yung decisiveness ng ating presidente, no, na in a matter of few hours, he made a decision. Despite, of course, the possibility that he would have a adverse reaction
from the Chinese Coast Guard. Ipinapakita rin daw ng pamahalaan ang pagpapahalaga sa food security ng bansa. Tama yun. Lalo na't maraming mga mangingisda sa Zambales ang nawawala ng hanap buhay dahil sa ginagawang panggigipit ng China sa West Philippine Sea. Nagpapakita rin ito ng tunay na kahulugan ng independent foreign policy kung saan hindi sumangguni ang Pangulo sa mga bansang kaalyado ng Pilipinas sa ginawang hakbang gaya ng Amerika, Japan at Australia. Ipinapakita rin daw nito kung paano tayo nakikitungo ngayon sa China na pumapalag na sa kanilang panggigipit. Ang tingin palagi ho ng China sa kilos ho natin, nasa likod natin ang Amerika. Nag-decide ho si Presidente na i-cut yun without consulting the Americans para ipamukha ho sa mga Chino, desisyon namin to. Kasi ang So yan pala mga ka-review. Yan yung gustong iparating ni Presidente, no? Na kahit wala yung, di ba? Kahit wala yung US, makakapag-desisyon pa rin kami. So, matapang po ang ating Presidente. Makakapag-desisyon pa rin kami, no? Agad-agad po siyang nag-desisyon na tanggalin yung mga floating barriers na yun, no? Kahit alam niya, no? Kahit alam po ng Presidente na magre-react talaga dito yung China, no? Tama yun. alay dito ay of course ang interest natin, food security, and of course, this is a clear exercise ng independent foreign policy. Hindi rin Yun. inaasahan Yun po yung sinasabi ko na po yan dati na eh. Pause ko muna, maya-maya akong konti tuloy natin. Yun yung sinasabi ko dati na ang independent foreign policy po, at totoong ibig sabihin po niyan, ay hindi lamang ho yan natatapos sa sa friends to everyone, enemies to none. Hindi ho dyan natatapos yung independent foreign policy. Ang independent foreign policy po ay uunahin mo ang interes ng iyong bansa. Unahin mo yung interes ng bansa mo. Yun po ang ibig sabihin ng independent foreign policy. Hindi po yung wala ho tayong kaaway. Iyo. Kasi kung wala tayong kaaway, o di sige, hayaan nating abusuhin ng China yung hanap buhay ng ating mga mangingisda dyan sa Bajo de Masinloc, di ba? Pero mga kultsero, ang ibig po talagang sabihin ng independent foreign policy ay ang mga Pilipino mismo ang nagdidirekta kung saan pupunta ang ating bansa. Hindi po tayo naiimpluwensyahan ng mga Kano, hindi naiimpluwensyahan ng mga Chino, at hindi tayo naiimpluwensyahan ng kahit sino pang bansa. Yun po ang ibig sabihin ng independent foreign policy. Na una nating iisipin pagdating sa governance ay ang pinagdadaanan ng mamamayang Pilipino kung ano ang interes ng ating mga kababayan. Yun po ang tunay na definition ng independent foreign policy. Yun po yung ibig sabihin ng independent foreign policy. Kaya mga kutsero, huwag na ho tayo magbulag-bulagan. Huwag na ho tayo magbulag-bulagan dahil sumusuporta tayo sa mga politiko. Huwag na ho. Unahin na ho talaga natin interes ng Pilipinas. At least for once. Diba? Unahin na natin interes ng Pilipinas. Kasi at the end of the day, we're all in the same boat. Isa lang ho tayong bansa. At pag napauto ho tayo sa propaganda ng isang bansa na naglalayong abusuhin ang Pilipinas, parang may mali yata doon. ng China ang ginawang pagpalag ng Pilipinas. Hindi rin inaasahan ng China ang ginawang pagpalag ng Pilipinas sa kanila. Unang-una, Totoo yan. gulat sila na talagang pumalag na tayo after 6 years na ewan ko, tatandaan niyo pa, iniimbita pa ni President Duterte na mag-operate dito yung Chinese Coast Guard and Chinese Navy, even Chinese Fisher Folks. No, siguro na nasanay rin sila na hindi pumapalag ng Pilipino. Pero of course, Siguro hindi naman iniimbita ni Presidente. I don't think si FPRRD invited the Chinese Coast Guard to operate in our waters. I don't think so. Oo nga naman mga ka-review, no? Ha? Kahit gaano naman siguro ni Presidente sa China, siguro kung hindi naman siya tanga para imbitahan yung China na, sige, punta kayo dito sa namin. Di ba? Buti hindi pumalag yung mga Coast Guard nun, di ba? Kasi, di ba yung mga Coast Guard, mga ka-review, may sila yan eh. May sinumpaan tungkulin din yan sila. Diba? Na ipagtanggol ang ating soberanya. So, pag ganun, diba? Papalagang mga Coast Guard sa ating presidente na kung hindi na tama yan. O, hindi siguro, hindi siguro totoo yun na inimbitahan ni President Duterte yung China para pasukin yung Bajo de Masinloc, ba mga ka-review? Hindi lang tayo nag-push back. During the time of FPRRD, I don't think na hinayaan natin yung China na gawin ang gusto nila dyan. Hindi lang tayo masyadong nagbigay ng pushback. Hindi lang tayo kumontra ng ganong kalala. Bakit? It can be explained. Kasi, naghahabol tayo ng investments. Naghahabol tayo ng friendship, quote-unquote. Nanliligaw tayo, so we're putting the best foot forward. Kaya ang problema, traidor tong Chinese Communist Party. After 4 years, saka lang na-realize ni Presidente Digong na, ay oo nga, hindi pala dapat natin i-cancel ang VFA dahil doon.
Dahil nga nagpakita ng kulay itong si China. Ako, again, mga kutsero, I supported FPRRD and I'm still supportive of VP Sara. Ang ayoko lang talaga, mga kutsero, sa mga adhikain nila, itong kanilang posisyon sa Chinese Communist Party. Ang talaga, mga kutsero, and I hope one of these days, no, before mag-2028, ay magbago po yung posisyon na yan ni VP Sara. I sincerely hope it will happen. Tuloy natin. Na medyo natauhan sila. Isa pang maaaring isinasaalang-alang ng China ang Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Amerika. Para kay Professor De Castro, epektibo ang ginagawang hakbang ngayon ng pamahalaan at Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea, lalo na't bumabalik na ang mga Pilipinong mangingisda doon. Natatandaan nyo, noong panahon ni President Rodrigo Duterte, kinukumpiska ho nila yung best catch. No? Kinukumpiska. Tapos ina-announce nila ho sa kanilang media, kita nyo, atin to, kinukumpiska namin yung best catch ng mga mangingisda. Nagulat Talaga? Ginagawa yan ng China? bang ng bansa kaya't natataranta sila sa kanilang mga sagot. Medyo nagulat rin ho yung mga Chino. Paano sila magre-react ngayon? Kasi meron na talagang act of defiance, open defiance. Tataranta pala eh. Iba ho yung statement ng foreign minister nila, medyo minamalit, which is directed primarily to their audience. Pero kapag nakarecover na ang mga ito, isa sa aabangan ang maaaring susunod na hakbang ng China. Nakakatulong din daw ang mga combined So yan po yung delikado, no, mga ka-review. Yung susunod na gagawin ng China, kung ano man ang gagawin nila dyan, kung ano man yung reaction nila dyan sa pagkakatanggal ng mga floating barriers nila, no. Yan po yung inaabangan natin at yun po yung sinasabi natin medyo delikado kasi hindi natin alam yung utak ng mga Chinese, di ba, mga ka-review. Ano na lang tayo, baging prepared na lang po tayo, di ba, mga ka-review. Kaya kailangan talagang magpatrolya yung mga PCG natin dyan sa mga boundaries na yan at tinanggalan ng ng floating barriers kasi, di ba, para at least alam agad natin, no, kung ano yung gagawin ng China dyan sa mga tinanggal na yan, kung ano yung maging reaction nila dyan, no. So kayo mga ka-review, may naiisip na po ba kayong gagawin ng China? Nahulaan nyo na po ba yung gagawin ng China after na matanggal po yung mga floating barriers dyan? Ano kaya ang maging reaction ng China? Well, anyway, mga ka-review, ano man po ang maging reaction ng China at ano man po ang inyong maging reaksyon dito sa naging balitang ito, pa-comment na lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong mga nararamdaman sa issue ito, right? Alright mga ka-review, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan mga ka-review, at wag din pong kalimutang i-subscribe si Balitaan ng Bayan TV. Yan, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Maraming salamat po mga ka-review.